Hey, so what's up guys? Ito ang ating game review kay Andre Paras. Ano-ano ba yung kanyang mga strengths and weaknesses sa ating laro na ito? So tara na mga pare ko. Kung gusto nyo akong talunin, ma-shoutout at manalo ng mga papremyo na ito, just go to filipinashoops.com and then bumuo ka ng iyong super team at talunin kaming lahat na sumali dito at pwede kang manalo ng 300 pesos load at mga cash. At pagkatapos mong isubmit, like yung kanilang page para malaman mo kung sino ang nanalo at iba pang mga update. So si Andre Paras ay naglaro dati sa UP Fighting Maroons at ngayon 21 years old na po siya at 6'4 naman yung kanyang height. Si Benji Paras nga 6'6 yung kanyang height, so mas matangkad pa rin yung kanyang tatay sa kanya. So yun nga, katulad ng aking sinabi, galing siya sa UP Fighting Maroons. Diyan nga siya galing bago siya maging artista ng Channel 7 at ngayong taon nga huminto na yata siya sa pag-arte at naglaro na siya ngayon sa PBA D-League at AMA Online nga yung kanyang pinasukan na team sa ating PBA D-League. Nag-average siya ng 7.3 points per game at syempre ang kanyang rebounds, 18 rebounds per game. Napakalaki niyan pre para sa isang kababalik lang sa basketball. Pero ano nga ba yung mga bad sides kay Andre Paras ngayon sa PBA D-League? Si Andre Paras ay mababa yung kanyang average ng mga puntos, 7.3 points per game, at sana nga madagdagan niya yung kanyang mga tira. Sana nga ma-practice niya yung kanyang mga hook shots at kung ano-ano pang mga tira dahil ngayon wala pa siyang post play sa kanyang mga laro. At kung meron na nga siyang mga post moves, pwede na siyang ihambing kay Mark Pingris. Syempre kung merong bad side, meron ding good side syempre kay Andre Paras. Unahin natin yung kanyang depensa sa ilalim. Kaya niyang manapal ng mga mas malalaki sa kanya dahil nga sa lundag na ipinamana ni Benji para sa kanilang dalawa ni Kobe. Meron din siya syempre mataas na lundag. Sunod naman natin yung kanyang sipag sa pagkuha ng mga possession. Matagal din mapagod ito at para na nga siyang si Mark Pingris sa kanyang laruan. Kulang na nga lang yung kanyang mga post moves sa ilalim syempre. Sunod naman natin syempre kung masipag ka, makakakuha ka ng offensive rebounds at mahalaga iyan sa game na ito. Nung second game ni Andre Paras nagtala siya ng 22 rebounds nung game na iyon. Ilan doon ay mga offensive rebounds at hindi lang basta-basta mga players itong mga kalaban niya rito sa mga rebounds ha. Lahat ng mga nakakalaban niya sa D-League may mga chansang makapasok sa ating liga, ang PBA. Sunod naman natin ang kanyang outside shooting. Yes, meron po siyang outside shooting katulad ni Kobe Paras. Magkaiba sila ng laro ni Kobe Paras syempre. 6'6 si Kobe at 6'4 naman si Andre Paras. So mas malaki na nga si Kobe sa kanya. Pero guardia o wingman ang laro ni Kobe Paras. Habang si Andre naman big man ang kanyang laruan dahil nga sa PBA siya papasok. At syempre kung anak ka ni Benji Paras, nakakahiya namang hindi dumakdak pre kung may pagkakataon. Kita niya naman kung gaano kabastos si Benji Paras nung kabataan niya. So si Andre Paras nga nagpakita na ng kanyang ability sa pagdakdak nung nakaraang game nila sa Signal. At syempre marami pa tayong makikita niyan sa mga future games ni Andre Paras. At sana nga mag-improve yung dalawang Paras na yan, si Kobe at si Andre, para magkaroon tayo ng parang Gasol Brothers ng Spain. About naman sa PBA draft hindi pa sila interesado sa PBA. Yun nga yung sinabi ni Benji Paras, ang kanilang tatay. Makakapaghintay naman daw ang PBA, pero sabi naman ni Andre kino-consider niya na rin yun, pero ang gusto niya daw ngayon makapasok ng playoffs ang AMA. So ayun nga mga pare ko, maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe sa aking channel para sa mas maraming content. Like the video kung tingin nyo makakapasok si Andre para sa PBA, at dislike naman kung tingin nyo hindi. Ayun lang mga pare ko, maraming salamat nga sa panonood. This is W Gameplay. Happy 14K subscribers. Thanks for watching guys. Bye bye.